po ba kayo, sir? Okay po. So, good evening po, sir. Ano pong preferred name niyo po pala, sir? Sir, din na lang. Din. Anong basa niyo, sir? Daniel? Opo. Daniel. Okay, sir. Good evening po, Sir Dean. So, kami po yung researchers from Monreal Ara College. Psychology students po kami. So, ako po si Alex, Irvin, tsaka si Erica po. And kami po yung mag-i-interview sa inyo today. Okay lang po ba? Tatlo kami, sir. Sige lang po. Okay. So, ayun po, quick lang sir, background po sa study namin. So, yung research po namin, ang title po is Burns from the Flames, the Unseen Emotional Vulnerability of Firefighters After a Failed Rescue. So, thank you so much po sa accept po ng request namin na ma-interview kayo kasi kayo lang po yung respondent talaga namin. Umiikot lang po talaga sa firefighters. So, ayun po, yung first-hand experiences nyo po and insights po yung magbibigay ng success sa study po namin. So it seeks to understand and highlight the emotional realities of firefighters following challenging rescue operations. So konting details lang po sa study namin. Ang general objective po namin is it aims to uncover the emotional vulnerability of Olongapo City's firefighters after a failed rescue and to examine how these experiences affect their resilience. So yung specific objectives po namin is number one po is to explore the firefighters' experiences with failed rescues. Pangalawa po is to describe the impact of these failed rescues sa emotional well-being, physical health, and interpersonal relationships po ng firefighters. Pangatlo naman po is to identify the motivational factors that enable firefighters to continue serving despite experiencing failed rescues. And pang-apat po, qualitative research po kami, kaya meron po kaming in-depth interviews. Pero at the same time po, action research po kami. So kung ano po yung makikita po namin problema, sir, gagawan po namin siya ng solusyon. Then gagawan po namin siya ng policy o programa para po ma-address yung mga problema na yan. So, ayun po, 45 to 60 minutes po yung interview na to and video and audio recorded po tayo. So, lahat po ng information na ibibigay niyo po sa amin is confidential. Lahat po ng identifying details is itatago po, i-hide namin, gagamit kami ng alias po. Ayun, sir. So, sa pa-flip na lang po ng page, sir. Sabi yan po. Pa-check na lang po kung nag-gets niyo po yung sa context. Sarahan nyo na lang yung pinto. Kasi yun na hindi makapagpigil sa kanyang damdamin. Hindi ko pwede pero sa topic, tagal. Ayoko. Saan loob dito sa sa opisina ni ma'am? Talagang Okay na, sir. Check na lang po lahat kung ano, sir. naka-record na tayo, no? Ayan, Yes po. titigas ng ulo ng mga bombero. Next po, pa-flip na lang po ulit. Sa informed consent naman po, ang purpose naman po nito is para may proof tayo na aware po kayo sa mangyayari po tonight. And yun po, at the same time, ma-protect po yung rights po ninyo. Nasabi ko naman na po yung purpose, procedures, then yung risk po, since we will be discussing experiences with failed rescues, this may bring up difficult or painful memories and feelings. So you might feel upset po, anxious, or distressed during or after the interview. Kapag ganun, sir, magbe-break na lang po tayo sa interview. Sige. And kung may kailangan naman, sir, pwede naman po kayong Oh, pwede po tayo mag-pause. Ayun, sir. So, syempre, sir, yung benefits, yun po yung goal namin naman is yung ma-improve po yung understanding ng mga tao sa inyo sa Olongapo City and magkaroon po kayo ng better support system. So, maliban, sir, sa family, sa kaibigan, or sa mga katrabaho nyo, gusto namin, sir, na meron kayong support system na nanggagaling sa trabaho nyo. Ayan po. So, confidentiality, sir, ayan po, lahat naman po ng ibibigay niyong details is anonymized naman po. And i-delete po namin lahat po ng ito, sir, like information nyo, mga February 2026 po. Kasi final depends naman namin, sir. Then sa pa-flip na lang po, you have the right po to refuse to answer, take a break, or even refuse or withdraw without any consequences po. So, kung okay na po sa inyo, palagay na lang po ng pangalan niya dyan po sa blank. Tapos, pirma po, tsaka date po today.
Okay na, sir. So, ready na kayo. Sige po. Okay po. So, taga saan kayo, sir? Tiga Dinulupian ba tayo? Tapos dito po kayo na Ito po ako na-assign. Pero tiga dito talaga ako dati. saan Olonga ba, po. sir? Sa Abayuan. Pero saan kayo born and raised? Olonga po. Born po ako sa Candelaria, Zambales. Pero dito po ako lumaki sa Olonga. Dati po akong, tumira kami ng ilang taon sa 27 years yata. Sa Istapina. Tapos nag-move kami sa Mabayuan. Magka-family na ako, nag-move na ako ng Dinulupian. Ano kayo, sir? Dito na rin kayo nag-aral? Yes. Saan po kayo nag-aral? College ba? Sa Gordon College. Okay. So, ayun po. Sa unang tanong, sir, can you tell us about yourself po and gano'n na po kayo katagal bilang firefighter? I am Fire Officer to Binya Legal. Recruit ako ng July 2017. So, 8 years na po ako sa fire service. Ayun. Ang eligibility ko ay Bachelor of Science in Nursing. So, registered nurse po. Ayun. Isa rin yun siguro sa reason kung bakit napili ko din na pumasok sa field ng Bureau of Fire kasi meron siyang emergency medical services. So, kahit pa paano, napapractice ko yun Napag-aral. napag-aral. Pero sir, before kayo mag-BFP, pumasok sa fire service, nag-practice kayo as nursing? Yes po. Nag-volunteer nurse naman ako sa James L. Gordon ng 2 taon. Tapos, yung remaining years ko, company nurse, Private. private. So, parang ever since, yun po yung calling sa inyo. Opo, yun na talaga. Nasa medical field. Di naman ako nag-iba ng trabaho. Iba nga lang yung exposure. Pero nurse pa din. So, before joining po, ano po yung thoughts and expectations nyo about sa fire service, sa rescue operations po? Before joining. Ayun, bali, kagaya nga nasabi ko, isa nga rin sa reason kung bakit siya napili ko kasi apply ko din yung napag-aralan ko kasi yun nga, ang understanding ko sa fire service kasi meron talaga silang dedicated na team na mag-responde sa mga medical emergencies, aksidente, baba. Expectations ko sa bureau before na ayun nga more on sa rescue pero hindi pala, marami rin kaming mga paperworks and hindi lang umiikot sa fire and rescue ang trabaho ng Bureau of Fire. So kasama din pala doon yung mga pag-assist sa mga business establishments pagdating sa fire safety, turo sa public, yan, bisita sa schools, turo ng fire safety sa mga bata. So marami palang trabaho sa Bureau of Fire, hindi lang sa rescue. So, lahat yun, sir, na pagdaanan nyo na po sa buong experience? Yes naman po. So, ano naman dito sa Bureau, sa BFP, marami kaming designations na na-assign. So, lahat naman may experience mo yung trabaho. Paano, sir, kayo ina-assign? Kunyari po, sa week na to, kayo yung sa admin, to sa next week, rescue. Ganun po ba yung? Hindi eh. Paano ito? Ayun, once na nabigay sa yung designation mo, pagka may bumaba na trabaho, yun yung gagampanan mo na function for the duration ng tour of duty mo. Hanggat hindi na nare-relieve sa'yo yung position na yun, ikaw ang tatrabaho. Tapos magkakaroon lang, sir, ng parang madidesignate ka sa iba kapag may bumaba ulit na member. Halimbawa, may dumating na bagong personnel at medyo matagal na yung length mo dun sa function na yun, kaya pwede naman nang ipasa sa iba. Tapos, syempre, the more na nag-rank ka, angat din yung trabaho mo. So, may mabibigay din sa'yo na ibang designation. Tapos, next na tanong, sir, can you describe po sa amin, ano po yung typical na workday sa fire department nang walang emergency? Anong typical na workday natin? Nangyayari? Ayun, pagka wala namang emergency, so kagaya nun, perform namin yung ibang tasking namin. Diba, may mga nagre-renew na mga businesses. So, it's either renewal or application ng new business, new business, kailangan siyang inspectionin. So, babiyahe kami through motorcycle. Halimbawa, kagaya ko, nakasign ako sa barangay Kalaklan sa Santa Rita. So, kailangan, bisitahin mo yung establishment, inspectionin mo siya. Kung dati na siyang existing na establishment, i-check mo din kung may binago. Kasi baka mamaya,
dati siyang may first floor, ngayon no, the following year, nagre-renew siya, apply siya ng permit niya, may second floor na pala. So, iba kasing safety requirements conforme sa laki, taas ng building, sa kung ano yung naka-occupy sa kanya. Ayun, ano pa bang mga kon namin? Pagka, ba may mga invitations sa amin na mag-conduct ng fire safety lectures. So, nilalagay namin sa calendar namin. Tapos nag-assign kami ng personnel kung sino. Libre yun, sir. May payment po siya. Yan. Pero libre siya sa conforme sa pagka mga government ano naman hindi na namin pinagbabayad lalo po mga schools. Pero alam ko ngayon nire-regulate na kailangan talaga magbayad sila na fee kasi yung binabayaran nila na fire code napupunta yan kasi sa revolving fund ng Bureau of Fire sa pagre-request namin ng gamit. Yun po ba yung mean ng income generating po ang Opo, Yes. Opo. So, marami kaming trabaho aside sa rescue. paperworks tsaka rescue operations po? Pagka halimbawa, yan, nakikita niyo yung mga red na folders, so kailangan niya naka-filing yan dun sa taas. So, pinaayos yan, pinoprofiling siya. Madami kami. Ngayon, sir, anong designation niyo po ba? Ako, ang designation ko ngayon, Public Information Officer. Ako yung social media admin ng page namin. Ay, yung sa Alanga po, sir. Baba. Nazelman, EMS crew, sa ambulansya. Community educator. So, kami yung, pag may nagre-request ng mga safety lectures, isa ako sa nagkakanda. Fire safety inspector, ayan. So, may mga kailangan inspectionin ng mga buildings. Yun, so far, yun lang naman designation. Tapos, sir, paano, sir, kapag may, naman po, fire emergency? Ano po nangyayari? Kapag may fire emergency, ayun, dito kasi, may kanya-kanya kaming assignment na truck. So, sa ngayon kasi, isa lang yung functional na truck namin. So, lahat kami sumasampa doon. Opo. Pero dati, 3 yung truck namin. So, may first run, second run, saka merong third. Okay? Yung first run, yun yung penetrator truck namin. Medyo maliit lang yun. So, lahat ng assigned sa designated sa first run, sila muna tatakbo. Standby si second run. Pagka sure na talagang malaki na sunog yun, tatakbo yung 3. Okay? So, ayun, may mga designated sa first run, second run. Yung third run namin, yung malaking truck dyan, na water tender na tinatawag. Tapos, ambulansya. So, yun, rotation niya. Pero, yung sa ambulance, ang na-assign lang dyan, yung mga registered nurses or mga EMTs. Pero may time naman na kahit na ambulance crew na kami, sumasampa rin kami ng Sa truck. truck. So, since isa lang, sir, yung functional na truck, lahat kayo doon nagkakasya? Pinagkakasya. De, pero depende naman po yan pagka sa tingin mo, basta may nakasama na senior, may nozzleman, backups, saka syempre yung driver. 4, okay na yan. Tapos the rest, kahit mag-standby na. Yung iba, pagka talagang positive, malaki ang sunog talaga. Yung iba sumasakay na ng pick-up. Yung iba sumasakay na ambulansya. Ano yun, sir? Lagi niyo po bang kasama rin yung, yung fire marshal niyo po? Sumusunod po siya. Pagka may mga... Pero hindi na rin po siya sama-sama sa mismong operation. I mean, Hindi na po. yung sa techniques. So, na lang siya. More on overseeing na lang po yung fire safety. Okay, sir. So, thank you po sa very detailed na information po about rescue operation. Ngayon naman po, ano po yung mean ng failed rescue sa inyo? Sa inyong own definition po? Failed rescue, siguro, parang, ano ba ito? Failed rescue. Pagka kahit na, prepared na kayo para, kapag equip na kayo ng trainings na i-execute yung ganong type of rescue pero hindi nyo na save yung involved na, let's say, victim. Para sa akin yun yung failed rescue. Or meron kayong nakaligtaan na gawin. Parang negligence ba? Kulangan kayo. So kung maliban, sir, sa pagsisave ng lives, kung hindi nyo yan na-save, yung mga pagkukulang po sa mismong pagpe-prepare nyo is also field rescue sa inyo. Sir, ask ko lang nang nagtitraining kayo. Nag-training kayo, sir, yung tao dito, yung sa military training. Parang ganun, sir. Ako, nung high school ako, di man ako nag-CAT eh. Kaya nabigla rin ako pagpasok ko ng bureau. May siya, parang military
militaristic manner siya. No? Opo.